Kasi amending na yan eh. Binabago mo na eh. No, sir, but that is how we run the Witness Protection Program. As a lawyer, That's how we run. May sarili kang pagpapatakbo. Anak ka ng wewe. You do not interpret the law. You only execute what is in the law. The only branch that would interpret the law is the judiciary. At ang legislative gumagawa lang ng batas. At ang executive pinapatupad lang. Hindi mo sa pwedeng sabihin, that's how we execute the law. Hindi pwedeng ganun. May sarili kang interpretasyon. Anak ka ng wewe. investigation. Why are you so protective of the Discayas? Why are you so protective? Hindi. Alam mo, wag mong baliktarin. Wag mong baliktarin, kuya. Ha? Hindi kasi sinasabi na masyado daw protective si Marcoleta kay Discaya. Hindi. Ang tanong, why are you discrediting Discaya? It's the other way around. Nung si Discaya nagbanggit na Romualdez, parang sobrang siya pang masama. Dinidiscredit niyo yung tao. Pero itong sila Hernandez at saka ito si Alcantara, nagbanggit pero hindi umabot kay Romualdez, okay na okay sa inyo. Sobrang hindi ako nagsisisi. Talagang pag ikaw nanindigan, talagang wapak. Walang gumaganyan dyan sa mga ulul... Ay, sorry. Nadadulas lang. Walang gumaganyan sa mga... Right, Secretary Remulla. Oh, ayan o, tingnan mo yung itsura nung nasa likod, oh. Sir, ano nangyari? Sir, bakit kayo napaganyan? Malamang profesor ito, malamang abogado ito. Mataas sigurong kaalaman nito sa batas. Kasi nung sinabing mas mataas, paano kung geng-geng? Yung mga nag-rally doon sa Maynila, mas marami. Oh. Pwede na ba silang masunod? Alam mo, ewan ko. Hindi ko alam talaga kung bakit ganito. Kaboboto nyo kasi sa mga ganyan eh. Ang mga senador natin, ang pananaw nila ay tila ang batas ay pwede nang baliin. Naku po! Gago! At ang ating mismong Secretary ng Department of Justice ay maaaring gumawa ng sarili niyang batas. Gago! At tila sumasang-ayon din siya that sometimes the law can be bent. Gago! Ay, naku bayan, ano na ba nangyayari sa atin? Kaya dumadaming geng-geng eh. Gago! Alam niyo ibig sabihin ng geng-geng? Yung mga paganggang dyan na mga jologs, na mga jejemon na ganggang. Geng-geng ang tawag dun eh. Oh, ay, naku po. Hindi ko maintindihan talaga. Alam mo, nag-post nga ako ng isang araw. Sabi ko nga itong mga tarantadong mga nasa mga nanggulo sa Maynila, ang akala nila Nepal. Sabi parang Nepal daw. Ito ay parang revolusyon ng mga kabataan. Mga gunggong. Hindi nyo nga alam yung pinaglalaban nyo. Mga adik nga kayo eh. Tapos gusto nyo na revolusyon para sa pagbabago. Gunggong. Ang tunay na revolusyon, alam nyo kung kailan naganap? Noong 2016 election. Yan ang totoo. Bakit kanyo? Nagsama-sama talaga ang iba't ibang antas sa lipunan at sumigaw ng Duterte. Totoo, yan ang talagang tunay na revolusyon, di ba? Yung revolusyon nito ni yung mga kabataan dyan sa Maynila. Hindi revolusyon yan. Addiction yan. Totoo po. Ay, nako. Alam nyo kung bakit? Kasi naman pala, yung mga senador natin ganun rin mag-isip.
Oh, pati yung ating mga opisyal sa gobyerno, ganire mag-isip. Kanina nga ako kasi nagkaroon ng hearing at eto, nag-away kagad. Simula pa lang nag-away na po kagad itong papakita ko natin na yung mga matitindit, may init at magre-react tayo. Ito, pasok. Are you ready? Oh. Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial questions, Mr. Chair. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions. Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. That I is am my not questioning opinion. your opinion, Mr. Chair, but you are the Let's not chairman quarrel of this here. committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Away Mr. kagad. Chair, we are in... Away tayo kagad. Tuwan-tuwa ako dito kay Barcoleta. Hindi, alam niyo kung bakit. Ha? Kasi tama yung sinasabi niya eh. Bakit ba hindi pwedeng magbigay ng opinion o unethical ang magbigay ng opinion si Lacson sa ibang programa? Bakit? Una-una, ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ano ho ba ang iyong trabaho bilang chairman ng Blue Ribbon? Ikaw ang nag-iimbestiga na mga katiwalian na nangyari. Specifically, itong flood control project at mga katiwalian pa sa DPWH at kung ano-ano pang proyekto. So, dapat objective ka. Hindi ka muna huhusga until matapos man lang yung yung iyong hearing. Kasi nga, iniimbestigahan mo. Ikaw pa naman, Lacson. Investigador ka. Pwede mo bagang imbestigahan ng isang tao na sinasabi mo na kaagad na ikaw ang may kasalanan o ikaw ang magnanakaw ka o ikaw ang nagtutulak. Di ba? Hindi eh. Investigador ka nga eh. Kaya ka nga nag-iimbestiga. This one, hindi pa nga siya nagsisimula. I think this is the first time na siya ang Blue Ribbon. Pero before that, nagkomento na kaagad siya na tila pumapabor na si isang witness. 'Di ba? Bakit to? Yun nga yung nakakapagtaka. Kasi nga, halatang halata. Alam mo, Lacson, at saka ikaw, Soto, halatang halata kayo na dinadivert ninyo ang sisi kay Romualdez. Inililipat nyo lang doon sa mga nasa baba at sa mga senador. Ngayon, hindi ko sinasabing malinis ang mga senador, hindi ko sinasabing malinis si Saldico, hindi yon. Kaya lang, mas binibigyan mo ng timbang yung sinasabi ng iilang witness compare doon sa kay Diskaya. Kay Diskaya, nagkaroon ka na kaagad ng para ka lang kaagad na bias ka. Ay, hindi sila credible. Etong mga sila Hernandez credible. Bakit ganun? Yun yung pinupuna ni Marcoleta. Sinasabi lang niya simpleng-simple. Sandali lang, huwag ka muna magsalita. Huwag mo munang husgahan. Bakit hindi natin imbestigahan muna lahat ng witness? Tapos tingnan mo ang hirit ni Lacson nung napikon na. Napikon si Lacson eh.
ayaw tumanggap ng correction. Pareho sila ni Soto ang taas ng ihi. Feeling ito kasi si Soto tsaka to si Lacson, kaya nagkakasundo itong dalawang to. Kasi pareho silang mayabang. Para bagang sila na yung pinaka-veterano na kami, matagal na kaming senador, so kami na yung tama. Wala nang ibang tama dito. Oo, may tama talaga kayo. Gago! Tuloy. Really Hearing is suspended. investigating. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo. Ano ba point mo? An investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko. Yon. Are you trying to steal the show? No, no, Tingnan no, mo yung mga ano eh. I am raising... Alam mo, ang ganda ng mga hirit ni Marcoleta, pero yung hirit ni Lacson, condescending. Are you trying to steal the show? Bakit? Kanino show ba yan? Sayo mo ba yan? What are you saying you're trying to steal the show? Bakit? Is that your show? That is the show of the Senate, the entire Senate. Show mo yan? Eh, ano kala mo dyan? Itbulaga? Gago! Kabagay. Si Senate President nyo pala. Achich! Judicial question. You're I creating am, ang sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Halatang hindi nakikinig sa correction eh. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bryce over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. Hindi nga eh. Hindi pa pwedeng ganun, sir. Hindi pa pwede. Kasi chairman ka eh. Ikaw yung chair, bumaba ka bilang Blue Ribbon, maging member ka lang, walang problema. Pero bilang chairman, higher responsibility yan eh. Ibig sabihin, mas mataas dapat ang pagiging objective mo dyan. You also express your I am opinion. questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prejudice? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kesa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you so then we should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? Hindi, alam mo, wag mong baliktarin. Wag mong baliktarin, kuya. Ha? Hindi kasi sinasabi na masyado daw protective si Marcoleta kay Diskaya. Hindi, ang tanong, why are you discrediting Diskaya? It's the other way around. Nung si Diskaya nagbanggit na Romualdez, parang sobrang siya pang masama. Dinidiscredit niyo yung tao. Pero itong sila Hernandez at saka ito si Alcantara, nagbanggit pero hindi umabot kay Romualdez, okay na okay sa inyo. Why are you protecting Romualdez? That's our question. If your question to Marcoleta is why are you protecting the Diskaya, ikaw, Mr. Lacson, why are you protecting Romualdez? Gago! Sana nag-senador ako, no? Yari sa akin to. Biro lang. Hindi ko gagayahin si Erwin Tulfo na akala mo nasa radio station habang nagsasalita. Parang si Erwin Tulfo pag nandiyan akala mo nasa estasyon siya. Parang nasa programa siya. I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating i-record ito? Palagi nyo sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Yo, Session is resumed. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings. Mr. Chair. oo nga, kini-question pa eh. Session is resumed. Hindi, alam mo, natawa ako dito. Alam niyo kung bakit? Nawala yung yung galing-galingan ni Lacson tsaka ni Soto eh. Alam mo Marcoleta
Talagang hindi kami nagsisisi sa boto namin sa iyo, walang biro. Sobrang hindi ako nagsisisi, talagang pag ikaw nanindigan, talagang wapak. Walang gumaganyan diyan sa mga ulul. Ay. Sorry. Nadadulas lang. Walang gumaganyan sa mga yan eh. O kasi masyado mayayabang niya mga yan. Ang tataas at ang tingin niya sa sarili nila na feeling nila sila na pinakamatalino. Nakatapat sila ng abogado. O di nayari sila, Brad. Mr. Alcantara, you proceed. Go ahead. Sir, I will register my continuing objection, Mr. Chair. Patay kayo. Hindi pa tapos si Tatang. Tatanggalin mo lang yan. Hindi, nakakabilib talaga si Marcoleta. Talagang, alam mo kung bakit nakakabilib si Marcoleta? He is so professional eh. Yeah? Kita mo yung pagiging condescending, pagiging bastos ni Lacson. Di ba? Are you trying to steal the show? Yun yung mga atake ng mga propagandist eh. Di ba? Atake ng mga politiko. Yeah? Yung mga hirit niya na, are you protecting this kaya? Alam mong political, di ba? Ito si Marcoleta, objective, lawyer, ang dating. Sa bagay. Hindi ako talaga, pag ako naging senador, pero wala akong planong maging senador kasi wala akong planong tumakbo. Pero pag ako naging senador, isa sa panukala ko, na dapat, although hindi pwede kasi kailangan mong ayusin yung konstitusyon, ang requirement sa pagiging senador, dapat abogado. Ngayon mo na lang nalalaman na yung mga hindi pala abogado medyo mapapakamot ka. Yung medyo, ano ba namang klaseng, bakit nang kaganire? Bakit ganito ang bayan natin? Alam niyo kung bakit ganito ang bayan natin? Dahil sa mga ganyang klaseng senador na yung alien. Alien yung thinking. Hindi abogado eh. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary. May ganyan na. I will question the proceedings. Ibig sabihin, questioning niya, naku po, patay tayo dyan. Ano ngayon? Patay kayo. Dadaanin kayo sa batas ni Marcoleta. May bala yan, ha? This afternoon, I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong ng mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso abot ng aking makakaya upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. So ayan ha, mamaya natin tutuloy yan ha. Kasi alam mo, nung nung pinanonood ko ito, sabi ko, grabe din ng itong mga senador natin. Tapos biglang, akala ko yun na yun eh. Hindi pala, para palang TV series to. Mas malupit yung sumunod. Mas malupit yung sumunod. Ito. Senator Risa. Quick two follows up, Sec, dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nag-utos niyan?
Posible pong mas mataas. Yan po yung ating tinitingnan sa loob po ng opisina ng DPWH. Tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sinumpang salaysay. Yan, wala ho makakatakas dito pagdating sa suspecha. Everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPWH. Opo, opo. And lastly po, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigilin na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung nga, pinag-uusapan na ho yan, as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Mr. Chair. Let's limit our questions kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong Senator Soto is next. Wala. Senator Marcoleta. Nako, ayan na. Ayan na. Ayan na, ayan na. Senator President. Senator Marcoleta. Ayan na, ayan na, ayan na. Pag si Senator Marcoleta, nagigising yung mga nasa... Oh, kasi pagka iba yung nagsasalita, si Ontiveros, ganyan. Tangin ng tagal. Tagal nitong daming tanong, wala namang kwenta. Gawa na yung mga tao, parang lasing na eh. Walang kwenta itong magtanong. Pag, can we call on Senator Marcoleta? Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Gising na tayo, ayan na, ayan na. Exciting ito. Kasi siya lang yung may sense magtanong eh. Yung iba, alam mong for political advantage lang, yung para lang mga press release, yung soundbite lang, alam mo, basta, yung iba talagang for soundbite lang eh. Para lang may masabi sila na mailagay sila ng media, tapos magbabayad sila sa media para iyan yung tinatawag na for awareness sa susunod na eleksyon. Lalong-lalo na yung mga may planong tumakbong presidente tsaka vice president. Lagi lang for awareness sa mga animal na yan eh. Pero pag si Marcoleta, talagang punto per punto eh. Talagang alam mo. Eto, panoorin niya ha. Thank you, Mr. Chair. Mr. Secretary, a couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Could you just imagine Secretary of Department of Justice saying na hindi lang sa batas, may kulang. Kailangan madagdagan. Sir, kung ganyan pala gusto ninyo, sana nagsenador kayo. Ay, hindi nga pala kayo manalo-nalo senador. Hindi kayo mananalo senador. Hindi, maging mambabatas kayo. I think naging congressman naman ata ito si Remulla. Kasi if you want na, remember, we have 3 branches in the government. Di ba? Ano ho yun? Paalala ko lang. Legislative, they make the law. Okay? They make the law. Executive branch, they execute the law. Tagapagpatupad. Judiciary, they interpret the law. Check and balance yan. Halimbawa, yung ginawang batas ng Kamara at saka Senado, yung legislative, para mo masabi kung tama o mali, pwede mong questionin ngayon sa korte yan. Diyan mo may tatanong. At yung korte ang mag-i-interpret ng batas na yun. At ang final nun ay ang Supreme Court. The interpreter of the law. Di ba? Kaya nga pag sila ho ay nagdesisyon, that can be used for the next mga trial. Parang sa madaling salita, yun yung batas. Pag sinabi nilang, eto ang desisyon. Yun.
Anong trabaho ng executive yung dito sa mga to? They only execute what is written in the law o what is the interpretation of the law. Hindi sila yun. Si Remulla, gusto niya, meron siyang sarili. Ayos din, ano? Na, gusto niya, magkaroon siya ng... alam mo, nung pinakikinggan ko, sabi ko, ako, hindi naman ako nakapag-aral ng law. Pero simpleng-simple yung etong argumento na ito eh. Hindi ka pwedeng magdagdag o magbawas sa batas. Unless, pwede kang mag-amend lang kung ikaw ay isang mambabatas. Which is, ang daming dadaanan yan. 'Di ba? First reading, second hanggang BICAM, hanggang umabot pa sa pirmahan na ng presidente yan. But again, meron din po yung limitasyon. Kailangan naaayon po yan sa konstitusyon, yung mga amendments at yung mga batas na gagawin nila. So, ganun ka ganun ka, quote-unquote, banal ang batas, ika nga. Ganun siya katindi. Without law, chaos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, magdadagdag tayo dyan. O kaya naman, common sense yan, moral. Hindi nga, wala nga sa batas eh. Tanong nyo sa abogado, sabihin nyo sa akin kung mali ako. Sasabihin ko talaga yung abogado na yung ewan ko. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung Wala nga sa batas. Yung Then, ano requirements ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Pero hindi ho nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this Teka case muna. being a Teka muna, sandali, chotomate! Isa lang ang sagot. Yung restitution ba ay nasa yung pagsosoli ng pera? financial crime, sir. This is a crime against the Mr. Secretary. financial status of the Filipino people, of the Filipino Republic. Mas magaling pa siya sa gumawa sa batas, ano? Ewan ko ba? Para mo sinabi doon sa gumawa ng batas tungkol dyan sa state witness protection na yan, parang sinabi mo, sandali, kulang yung ginawa ninyo, mas magaling ako dyan, ako na bahalang dumiskarte. Ayop. Kakaiba. Lawless country na ba talaga tayo? I think that it's just right. Mr. that we ask- Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. Kasi amending na yan eh. Binabago mo na eh. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, That's how we run. May sarili kang pagpapatakbo. Anak ka ng wewe. You do not interpret the law. You only execute what is in the law. The only branch that would interpret the law is the judiciary. At ang legislative gumagawa lang ng batas. At ang executive pinapatupad lang. Hindi mo pwedeng sabihin, that's how we execute the law. Hindi pwedeng ganun. May sarili kang interpretasyon. Anak ka ng wewe. Sir, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Alam mo, ito sa aking munting pananaw pagdating sa criminal and civil, kasi merong mga ganyan eh. Medyo inaral din natin yan kasi bilang political vlogger, naharap din tayo sa
iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya nga 'di ba sinasabi nila dapat yung libel ay gawin na lamang i-decriminalize. Ano ba ibig sabihin ng i-decriminalize? Ibig sabihin hindi na siya krimen? Hindi. Meron pa ring civil. Ano ibig sabihin? Kasi dalawa lagi yan, civil and criminalized, 'di ba? Halimbawa, itong libel, yung civil damages na lang. Ibig sabihin, may damages ka dun sa taong sinira ang puri mo. Halimbawa, nagkaso siya ng 3 milyon, di ba? Ganon, di ba? Para sinasabi niya, wala nang kulong. Kasi sa crime, doon may kulong doon. So, ano sinasabi ni Marcoleta dito? Yung sinasabi niya ditong, yung restitution, darating yan pag nalaman na, eventually, kunwari, yung crime ng nahusgahan na at nalaman na itong taong na ito ay nagnakaw ng 30 billion, halimbawa. Korte nagsasabi niya na, sasabihin niya ng korte, isoli mo yung 30 billion. That's the only time. Pero now, wala sa batas na isang state witness, bago siya makapasok, isosoli niya na muna. Sino magdedetermine ng isosoli niya kung magkano? Alam niyo kung sino? Korte lang ang pwede magsabi noon at sabihin ng korte, ikaw nagkasala ka, eto ninakaw mo, isoli mo ngayon yan. Pero while applying for state witness and the only marami siya requirement, pero ang pinaka-requirement, pinakamahalaga dyan ay hindi ikaw ang most guilty. May iba, pwede ka nang pumasok. Tapos eventually, pagka ikaw nahatulan, sabihin mo na nahatulan ka, na nagnakaw ka ng ganito, pasosoli sa'yo yung pera. Pero may hatol na ang korte. Hindi ikaw, Remulla, ang maghahatol. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Sino magsasabi kung magkano ang nanakaw ni Diskaya? Ikaw, Remulla, korte ka ba? Sa bagay, yan ang sinabi ninyo nung kinuha ninyo si Duterte. Sinabi ninyo, di ba, kayo ang tumatayong korte nung hinuli si Duterte. Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito. Sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It that is is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. Yari ka, no? It's not. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. Kasi yung iba naman minimisquote nila, sinasabi nila, bakit ayaw pagbayarin ni Marcoleta etong mga Diskaya? Hindi ho ayaw. Ang sinasabi, restitution will come. Pero, sandali, kunin nyo munang state witness to. Bakit ba ayaw nyong pagsalitain si Diskaya? Ba't ayaw ninyong proteksyonan? Diba? Bakit ayaw ninyong proteksyonan si Diskaya at pagsalitain? Pagsalitain nyo muna. Tapos, hindi naman siya sinasabing absuelto na eh. Pero alamin muna natin, proteksyonan muna natin. Gusto nyo ba mategi si Diskaya? Diba? May threat yan, tandaan ninyo, binabato yung mga bahay nila. So, again, hindi natin sinasabi, hindi ko sinasabi, I'm not protecting Diskaya. Pero why are you protecting the speaker? Hindi, ang akin lang, tama yung sinasabi ni Marcoleta eh. Kunin nyo muna ng state witness, proteksyonan nyo muna, then
pagbayarin natin pagka nalaman na natin kung magkano ang ninakaw, and let the court say that, di ba? Yun ang importante. Merong batas. It cannot be. Sir, it can cannot come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too. Kita mo, condescending na talaga eh. Pati ito. Talo kasi sila sa argumento eh. O, tandaan nyo yan ha, mga INC ha. Tingnan ninyo kung paano binababoy itong kasamahan ninyo. Kung paano kabastos itong mga ito. You do not agree with me, but I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I country am not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then it's your opinion, sir. It's your option, sir. Senator Marcoleta, I think kailangan nyo sampulan ito. Senator na kayo ngayon eh. Hindi na kayo ngayon congressman. Mataas na kayo. If I were you, I will file a disbarment case sa kay Remulla for saying this. Ito, kitang-kita live on television. Live on television, sinasabi niyang hindi niya, meron pa siyang idadagdag doon sa requirement ng batas. Hindi pa pwede yun. If the requirement of the law is this, halimbawa, bibigyan ko kayo ng example lang. Bakit hindi natin i-require na ang tatakbong presidente ay kailangang mag-drug test? Which is the interest of the Filipino people. Wow, pag ganyan-ganyan pa kayo, di ba? Oh. Interest of the country. May pag ganyan-ganyan pa kayo. Kaya lang ang problema, we cannot do that. We cannot force or we cannot enforce that. Bakit? Wala sa batas. Malungkot man, pero yan ang katotohanan. Wala sa batas na requirement ang tumakbong presidente na dumaan sa drug test. Pwede bang sabihin ng COMELEC, no, that's the essence of this law. That's the essence of being the president and leader of this country. You need to have a drug test. It's my additional requirement. Tangina, pwedeng ganon. Magladagdag na sariling requirement ang COMELEC? Dahil sa tingin niya, yun ang puso ng batas? Hindi pwede. The COMELEC will only execute what is in the law. Kung ano yung requirement ng isang kumakandidatong presidente. Hindi niya pwedeng dagdagan yun. Para mo sinasabing ganyan, Secretary Remulla. Ito ang requirement ng magiging state witness o pumasok sa witness protection program. Ito lang. Tapos biglang, hindi, gusto kong dagdagan. Kaya nga sinasabi na ni Marcoleta dito, sandali. Pwede ka ma-disbar dyan. Senator Marcoleta, if I were you, sampahan nyo ng disbarment itong maman to. Senador naman kayo eh. Sinabi ko na nga, hindi ko opinion dito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ang ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Peko na Senator na si Remulla, kumingiti lang yan, pero bullshit na yan. No, galit na yan kasi
Ito kasi yung mga tipo ni Remulla, tipo ni Soto, tipo ni Lacson, sila yung mga matayabang eh. Yung tipong sila ang pinakamagaling sa mundo na to. Tapos nakatapat sila ng Marcoleta. Parang, sandali. Kasi totoo naman eh, for the longest time, walang bumabara dito kay Remulla. For the longest time, walang bumabara kay Soto at dito kay Lacson. Walang may kayang bumara dyan eh. Ha? Pero nung dumating si Marcoleta, talagang ano siya eh. Eto ang batas, sundin natin. Eto, nakasulat. Di ba? Ganun eh. Kaya nga ako talaga, dapat talaga ang senador, lawyer. Sayang talaga sila, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, Attorney Hinlo. Yung pa yung mga sinasabi nila na nagbenta, na bumili ng suka. Puro mga abogado. Di ba? Sana kung ganun ang mga naging senador, 'di ba? Ang ganda sana eh. Kasi sisigundahan, kasi nasa batas yan kaya kailangan sundin. Hindi eh. Ewan ko ba? Pero sa bagay, may matalino namang hindi senador. Mamaya meron ako papakilala sa inyong matalinong hindi senador. Coleta. Thank you. Okay. So next in line is Senator Padilla. Ito na. Papakilala ko na sa inyo. Yung isa pang sablay. Please limit your question kay Secretary Remulla. Apo, gusto ko lamang pong sabihin. Hindi na yan. Tapos, Resulta kaagad ito investigation natin. hindi yan. Ito. I would like to manifest that. Yan. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat. Ayan na. Yung sigaw ng taong bayan na Patay ka. libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po. Yung itsura nung nasa likod. Ano pinagsasabi mo? You have to bend the law. Ito ba sinasabi niya, sometimes mas mataas daw ang tao sa law. Eric, ang sakit mo sa bangs. Ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yun ang pinali doon, Brad. Masyado ninyong pinuna si Erwin, pero mas malala yung nag-agree. Bakit? Parang ganito yan eh. Ha? May pumunta sa sabungan, may daladalang bibe. Yung bibe! Yung bibe, alam niyo yung bibe, di ba? Yung gumaganon-ganon, para mga Indiano. Iba pala yun, Indiano, ganon. Bibe, yung ganon, di ba? Gumaganon-ganon. Pag naglalakad, yung mga bibe. Pumunta sa sabungan. Inilaban dun sa Texas, yung kanilang matinding champion dun, Texas, yung bibe. Eto, sinong mas tanga? Yung nagdala ng bibe o yung pumusta dun sa bibe? O, pusta tayo dun sa bibe kasi malaki yung bibe tsaka magano ng ulo. Di ba? Sino mas tanga? Dito, sino ang mas loko-loko? Mantakin mo, sinabi nitong isa, ang tao daw ay above the law. Sometimes, we have to bend the law. Hoy, putang ina nyo mga pink! Asan kayo? Di ba galit kayo sa EJK? Tama ba? Galit kayo sa EJK dahil, extrajudicial. Ibig sabihin, labas sa batas na pagpapatupad ng, di ba, ng justice o pagpatay. Kasi nga, wala sa batas. Nagagalit kayo sa tokhang, nagagalit kayo kung sinasabi ninyo, labag sa batas yan, hindi dapat ganyan yan, binibigyan ng due process. Ito, lantaran sinasabi sa inyo ni Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Gago! Diretsuhan ito, hindi ito yung nagbibiro.
at bantakin mo sinang-ayunan siya ng Secretary of Justice. Ang tanong ko tuloy sa inyo ngayon, are we a lawless country? Are we? Ang Pilipinas ba ay Pilipinas na wala ng batas at hindi na sinusunod ang batas? Ganun po ba ang gusto ninyo mangyari? Palakasan na lang ng boses? Eh talo kayo. Mas marami kaming magagaling na vlogger. Biro lang, hindi po ako magaling. Mas maraming nanonood na vloggers na tao sa amin kaysa sa mga pinklawan. Sabihin, mas malakas ang boses namin. Hindi ako sa nagmamalaki pero pag sama-samahin mo yung mga vlogger na mga Duterte supporter at ng mga pingtae at saka ng mga makatae black, puro troll yung kanila. So ibig bang sabihin, we can bend the law because mas marami kami yung boses namin? Hindi pa pwede. We have to follow the law. Diba? Senator Eric naman. Ay, Erwin pala, Erwin. Grabe, tinan ninyo tinan niyo itsura nung mama doon sa likod. Siguro abogado itong mama na to. I believe Malacanang heard that. Kaya nga po, dito po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Yung itsura mo, yung nasa likod na pag napapikit, Tingnan mo, napapikit siya. Ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Ayan tingnan mo yung itsura nung nasa likod, Sir, ano nangyari? Sir, bakit kayo napaganyan? Malamang profesor ito, malamang abogado ito. Mataas sigurong kaalaman nito sa batas. Kasi nung sinabing mas mataas, paano kung geng-geng? Yung mga nag-rally doon sa Maynila, mas marami. Pwede na ba silang masunod? Alam mo, ewan ko. Hindi ko alam talaga kung bakit ganito. Kaboboto nyo kasi sa mga ganyan alam mo yan din. Alam mo, tuloy. Ayoko na lang magsalita. Yes, sir. Yun, sinugundahan pa ng yes, sir. Happy pa siya. Mantakin mo Secretary of Justice, sinabihan ng isang senador. Di ba sometimes we have to bend the law? Nasabi ng Secretary of Justice, yes, sir. Seryoso ka, sir? So, who would determine kung sino magbe-bend ng batas? Matinding matindi ho itong debate. Mantakin mo, sasang-ayon ka na sometimes pwede natin baliin ng batas? Seriously? Alam mo, Marcoleta, Senator Marcoleta, if I were you, ipadisbar mo to si Remulla. Mantakin mo, meron tayong isang Secretary of Justice na sinabihan na sometimes we need to bend the law. At ang sabi niya, yes, sir. Yes, sir. We have to bend the law. Ano? Nagganon ako Yung bang tipong na ako kay Erwin na parang, kaya lang, kasi katanggap-tanggap si Erwin, wala namang alam sa batas. I mean, walang kaalam lang. Kaya naman napunta dyan kasi sikat Wala namang alam niya sa batas Pero itong si DOJ Secretary, aside from a lawyer, ikaw ang head, ikaw ang secretary ng DOJ, Department of Justice. And yet, you agree that sometimes we have to bend the law? Wow! How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila
ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal pong, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Yan yung mga gusto nila eh, sound bites. Hindi, yan talaga yung inaantay nila eh, mga sound bites sila ng mga mainstream media para sumikat ba? Kaya lang, ang na-sound bites yung airbender, yung low bender. Di ba? Yun na na-sound bites. Yan ang gusto niya kasi ma-sound bites eh, yung bang masabi na para siya sa bayan. Alam mo, Erwin, wag mong baguhin. Hindi naman sinabi ni Marcoleta na wag isoli yung pera. Ang sinasabi ni Marcoleta, tanggapin muna siya as a state witness. Tapos, kung meron man demanda, mapatunayan, hayaan natin ang korte, respetuhin natin ang korte na magsabi, oy, eto isoli mo. Hayaan natin ang korte. Bakit ba ayaw ninyong pagsalitain ang mga diskaya? Ako alam ko kung bakit. Tanong nyo sa ex. Uy, sinong ex yan? Yung mga ex-friends niya, di ba? Galing siya doon. Gago! Yung mga ex-friends niya, alam nila yun. Bakit ayaw ninyong pagsalitain si Diskaya? Period, Mr. President. Thank you, Mr. President.